Liwanag? Amor, Maria Clara ang iyong ipangalan sa ating anak. Alam niyo po bang nangyaring alitan sa pagitan ni Padre Damaso at ni Crisostomo Ibarra? Inam na sa San Diego muna siya. Malaki naman ang bahay roon. Hindi ba't binalaan na kita na maging tapat na kay Maria Clara? Ako si Don Rafael, anak na namatay na Kastila. Ba ako nakalimutan sa iyong pangibang bansa? Madami na din ng mga panalangin ng mag-asawa. Sige, iha, iri pa. Iri pa. Konti na lang, malapit na. Amor, Maria Clara ang iyong ipangalan sa ating anak. Huwag mong kakalimutang ipaalala sa kanya na mahal kita. At lagi niyang tatandaan mahal ko kayong dalawa. Matapos ang 14 na taon, 14 anyos na si Maria nang siya ay pinasok sa Beatero ng Santa Catalina at luhaan siyang nagpaalam kay Padre Damaso at sa kanyang kaibigan at kababatang si Crisostomo Ibarra. Halika na, Maria. Marami naghihintay sa'yo sa loob. Tia, siguro halina't makauwi na tayo. Bakit ka ba nagmamadali? Kakatapos lang ng misa. Halika na. Si Maria Clara ang mayuming kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Siya ay mutya ng San Diego at may pagkakonserbatibo. Maria, siguro mabuti pang magbakasyon ka muna sa Malabon o sa San Diego. Mas mainam na sa San Diego muna siya. Malaki naman ang bahay roon. Maria, kunin mo na ang iyong mga damit at magpaalam ka na sa iyong mga kaibigan dahil hindi ka nababalik Sa sa kumbento. balkonahe pa lamang, hindi na mapakali at aligaga sa paghihintay ang dalaga sa pagdating ng kanyang kasintahan. Hindi mo ba ako nakalimutan sa pangingipang bansa? Marahil mas marami magagandang dalaga doon. Hindi kita nalimutan. Sa katunayan nga lagi kang nasa aking alaala. Bakit kayo napatayo at namumutla? Dahil sa iyo ay nalimutan ko ang aking tungkulin. Kailangan na pala akong umuwi dahil bukas ay undas na. Sandali. Heto ang mga bulaklak. Ialay mo sa piyesta ng Todos los Santos. Ang mga klase at karumatang hindi tumitigil sa pagbiyahe. Iba't ibang uri ng kasuotan na katulad ng mga Europa, Inchik at Pilipino. Mga babaeng naglalako ng mga bungang kahoy. Talaga nga namang walang pinagbago ang punong dalisay sa San Gabriel.
at ang eskolta naman ay lalong Kanyang pumalit. pagmamasid, namataan niya si Padre Damaso na nakakunot noo. Binati naman siya ni Kapitan Tino. Sa sobrang pagkakapatingin niya sa bagong bayan, kanyang naalala ang bilin ng pari. Alam mo, iho, ang karunungan ay para sa tao, ngunit ito ay natatamo lamang ng mga may puso. Kailangan natin pagyamanin ang karunungan upang maisalin ito sa susunod na salinlahi. Maria, halika na't sumakay! Magandang umaga sa inyo mag-ale. Saan ang inyong paroroonan? Kukuhanin ko lang po ang aking mga gamit sa biyetero. Padre, buti na parito ka. Kapitan! Kailangan natin mag-usap ng sarilinan. Ano po yung pag-uusapan natin, Padre? Dito na niya nahalata ang pagbabagong anyo ng pari. Pagtapos ng misa, nagtungo si Padre Sibilia sa kumbento ng mga Dominiko. Alam niyo po ba ang nangyaring alitan sa pagitan ni Padre Damaso at Crisostomo Ibarra? Napakabuting tao ni Crisostomo Ibarra. Unti-unti nang nawawala ang aming kayamanan, lalo na sa Europa, dahil sa pagtaas ng buwis. Hindi ba't binalaan na kita na maging tapat na kay Maria Clara? Huwag kang magtatangka magsinungaling pa. Ang San Diego ay mayroong itinatagong alamat. May isa umanong matandang Kastila na dumating sa bayan. Ito ay matatas magsalita ng Tagalog at nanlalalim ang mga mata. Binili niya ang buong gubat. Ang mga pinambayad niya ay ang mga damit, alahas at salapi. Hindi nagtagal ang matanda ay nawala. Isang araw, ang mga nagpapastol ng kalabaw ay nakaamoy na masangsang na amoy. Hinanap nila ang pinanggalingan ng amoy at nakita nila ang nabubulok na bangkay ng matanda na nakabitin sa isang puno ng baliti. Ako si Don Rafael, anak na namatay na Kastila na si Saturnino. Si Don Rafael ay hindi malupit, bagay siya ay mabait. Ito ang dahilan kung bakit kinagiliwan siya ng mga magsasaka. Napaunlad na ang lugar mula sa pagiging nayon, ito ay naging bayan.